Hi guys, for today's video, gagawa naman po tayo ngayon ng homemade dishwashing soap, no? Ito yung DIY, do it yourself, no? So, ito yung mga kakailanganin natin. Ang tagal ko nang binabalak gumawa ng ganito, kaya lang wala akong time. Actually guys, nakapag-seminar pa ako kung paano gumawa ng ganito. Mga 4 years ago pa yun, so ang tagal na, no? So anyway, ito yung mga kakailanganin natin. Yellow colorant, ito yung anti-bac. So, ito yung magbibigay ng kulay sa ating dishwashing liquid. And then, syempre, meron tayong lemon scent. Ito naman yung parang pinaka-scent, no? Yung pinaka-flavor. So, meron din tayong foam booster. Ito naman yung yung nagbibigay ng bula sa ating dishwashing liquid. And then, syempre, ito naman yung water softener. And then, ito naman yung surfactant 1. And then, surfactant 2. Sa lahat, ito yung surfactant 2 yung pinakamatagal matunaw. So, anyway, ito naman yung degreaser. Yung ginagawa naman ng degreaser, ito yung guys, yung yung nagpapalinis ng plato, no? Siya yung nagtatanggal ng mga dirt, ng mga oil sa ating mga plates, ganon. So anyway, ito naman yung thickener, no? Ang tawag ng iba dito salt. So ito yung thickener, yung silbi niya naman is pampalapot. So maganda lang dito sa gantong kit is merong instruction, no? So hindi ka mahirapang gawin, no? So anyway, kahit nag-seminar ako kung paano paggawa nito, sinunod ko pa rin kung ano yung instruction dito sa binili ko, kasi syempre you must follow the instruction pa rin, diba? So, sa instruction dito, I need a hot water. So, nagpainit tayo ng tubig kasi nga kailangan natin ng tubig na mainit. So, pagkatapos, una kong nilagay itong water softener. Tutunawin natin dito, no? So, kailangan nating haluin mabuti hanggang sa ma-dissolve na, hanggang sa matunaw na yung nilagay nating water softener. And then, ilalagay na natin itong degreaser. Yung degreaser ngayon yung diba? Yun yung siya nagsisilbi para maging malinis yung ating mga plato, mawala yung mga dirt, yung mga oil. So, yan yun. So, haluin lang natin maigi para matunaw talaga. So, pagkatapos, i-add ko na yung water according doon sa dami, doon sa instruction, no? So, naglagay ako ng water. So, anyway, susunod ko na dito yung surfactant 1. So, dahan-dahan lang, hahaluin lang natin maigi. So, while I'm doing this, guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, no? Yung tubig ko po, magdamag kong pinatining. Yung ba'y tawag doon, no? So, kahapon pa yung tubig ko kasi syempre, galing sa gripo lang. So, pinatining lang natin, magdamag. So, anyway, eto na, susunod na natin yung surfactant 2. Ito yung pinakamatagal matunaw. It takes an hour bago matunaw. So, i-check nyo na lang. Or gusto nyo naman haluin. Kaya lang, ang mangyayari niyan talaga, mangangawit yung braso nyo kakahalo. Kasi napakatagal po talaga matunaw nito. Parang hindi kaya ng 30 minutes eh. Kasi nakalagay dun sa instruction is leave it for 30 minutes. Pero, tinignan ko, hindi kinaya ng 30 minutes. So, iniwan ko ulit for 1 hour, 1 oras. So, ganyan yung itsura guys. So, kumakapit dito sa ating stick. Kaya pinabayaan ko yan, iniwan ko ng mga isang oras. And then after 1 hour, so hinalo-halo ko. So ganito na, makikita nyo meron pa nga no? So konting halo pa. Para kailangan talaga, make it sure na natunaw talaga ng husto si surfactant 2. So ganito na yung itsura, wala nang nakakapit. So tsaka natin ilalagay si foam booster. So, natatawa ako. So, lalagay na natin si foam booster. Ito yung nagpapabula naman sa ating dishwashing liquid. Siyempre, parang ang lungkot naman pag gumamit ka ng dishwashing liquid na hindi bumubula, 'di ba? So, walang ganong klase ng dishwashing liquid na hindi bumubula. So, ito yun. Haluin lang natin maigi din. Susunod na natin yung colorant. At the same time, guys, ito yung anti-bac. No, syempre ito yung pumapatay ng mga bacteria dun sa ating mga utensil. So, ito yan yung colorant natin. At the same time, nandito na nga yung kulay niya. Kulay niya is lemon. So, after that, isusunod ko naman yung thickener.
So, yung thickener, alam nyo na yan. Ito naman yung pampalapot. So, while I'm doing this, syempre, meron akong kasama nandito si Habi. Hinahalo na ni Habi. So, dalawa kaming nagagawa. So, habang hinahalo mo yan, mapapansin mo na lumalapot na ng lumalapot yung ginagawa mong dishwashing liquid. So, pagkatapos nun, ilalagay na natin yung lemon scent. Syempre, ito yung yung magbibigay naman nung scent sa ating dishwashing liquid, yung amoy niya. So, pinili ko nga yung lemon. So, masyado nang parang puno. Sinali na namin dito sa malaking drum. And then, pagkatapos nun, iniwan na namin magdamag. And after that, eto na yung itsura, no? Wala na yung mga bula. Ready na tayo para isali na sa ating mga bottle container. So, syempre guys, binigay ko na kay Habi, siya na yung nagsalin dito sa mga bottle container kasi para mas mabilis. Kasi medyo pag ako talaga, medyo mabagal ako kumilos. So, si Habi na lang daw yung magsasalin. At na-enjoy niya naman yung pagsasalin. No? At habang ginagawa naman ni Habi to guys, nagprint naman yung aking kids ng sticker. Para syempre, para mas maganda may label, diba? So, nandito rin yung scent kung ano. So, nagtry lang kami actually. Nagtry lang ako nagpa-print ng sticker dito sa mga kids. And then, kinat ni Habi. Pagkatapos, si Habi pa rin yung nagdikit ng sticker dito sa bottle. At pagkatapos nito, gumawa pa kami ng ibang scent. So, gumawa ako ng green apple scent. And then, meron din akong itong strawberry scent, no? Iba-iba yung sukat na pinaglagyan ko. So, meron ako ditong 500 ml. Tapos, meron din tayong 1 liter. Tapos, syempre, meron din tayong 1.5 liters. So, syempre, depende na yan sa pangangailangan nyo, no? So, pwede natin itong ibenta. Pwede din natin, syempre, para dito sa bahay. So, anyway, gumawa din ako ng dog shampoo para sa aking fur baby na si Oliver. Kasi, malakas gumamit ng shampoo si Oliver. So, pwede mong pagkakitaan, at the same time, pwede mong syempre gamitin sa bahay, no? Hindi ka nagbibili ng dishwashing liquid. So, pwede kang gumawa on your own na magagamit mo sa bahay. At the same time, pwede mo rin namang ibenta, di ba? So, that's it. Ayan yung mga nagawa ko. No, one tip lang guys. Pag gagawa kayo nito, ang importante talaga yung mas follow the instruction. No? Kasi iba-iba yung instruction. It depends on the store kung saan ka bumili. No? Kasi syempre, may iba-iba silang way kung paano gawin. No? So, sundin nyo kung ano yung nandun sa instruction. So, anyway, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.